Okay, well, thank you very much. Kumusta kayo po? Today is June, ano na tayo, no? June 22 na tayo and hope everything is running smoothly sa mga buhay ninyo po, sa mga buhay natin. Ang mga Filipinos, mga countrymen ko po dito sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah is Malaysia. Ito po si Nico Fabian. Once again, inviting you to join itong programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And today it's Sunday. Relax tayo po, no? Relax tayo. And nandito po, I'm going to share with you some of the important news na kailangan. I believe that you as mga kababayan ko dito sa Malaysia, or hindi lang dito sa Malaysia, ang mga overseas Filipino workers sa ibang nasyon po. Kung you are tuning itong Nick Talk, The Real Talk with Nico ngayon, now you will be able to get some fresh news, no? Fresh, in other words, fresh na fresh. It happened today. So what are the things that we are going to discuss today or share with you today? Ang Nick Talk, The Real Talk with Nico is importante po. Yon visit of Inday Sara Duterte, ang Vice President ng Pilipinas, dyan po sa Australia. Today, may gathering ang mga Filipinos dyan sa Melbourne, Australia. And the guest of honor nila po is no other than si Vice President Inday Sara Duterte. No? So I will be sharing with you some of the recorded footages. Hindi na lahat po kasi mahaba ang speech ni Inday Sara Duterte. And stick with me. No? Stick with me. Kasi during the speech of Inday Sara Duterte and during my program today, ngayon po, I will share with you some of the parts of the speech of Inday Sara Duterte, particularly itong how she explained ang kaso ni ang tatay niya, si Tatay Digong or si PRRD, tungkol how the Philippine government handed over si Tatay Digong sa kustodiyan ng International Criminal Court or ICC. So medyo emotional, medyo touching ang mga explanation ni Inday Sara Duterte. And mayroon pa rin one sector I'm going to share with you also wherein medyo na lungkot ang mga audience dyan po, mga Filipinos dyan sa Melbourne, Australia, when she said na pumayat daw po si Tatay Digong. No? I-compare daw natin yun when Tatay Digong was a mayor, a congressman dyan po sa Davao, and became the president of the Philippines, and compare ang salud niya po or ang health condition niya po, ang physical appearance ni Tatay Digong, ngayon po and before, pumayat daw si Inday at si Tatay Digong. So medyo malungkot ang mga audience po o mga Filipino communities when they heard this thing po direct from the mouth of the elder daughter, the elder children of Tatay Digong, no other than si Vice President Inday Sara Duterte. Inday Sara Duterte. And at the same time, I will be sharing with you ano nangyari today po, no, dyan sa conflict between Iran and Israel. And what happened, anong nangyari ngayon po, or today, wherein ang US, under the leadership of President Donald Trump, he already ordered for the strike, attack, missile attack dyan po sa Iran today po. So, ito ang fresh news, breaking news po, about the conflict between Iran and Israel. So before going to the main topic natin po sa case ni Inday Sara Duterte, dyan po sa Australia, Melbourne, Australia, let me share with you first itong video clip, official announcement of US President Donald Trump regarding ang missile attack of US dyan po sa Tehran or dyan po sa Iran. Let's listen to this. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out
massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Yun po, that's the official announcement of US President Donald Trump regarding the attack dyan po sa Iran today. So, lumabas na ito po lahat ng mga media outlet, both sa Malaysia, sa Philippines, sa international world. So, ito na po, ano nangyari. And we were expecting that earlier si Donald Trump was saying, President Donald Trump was saying na he could change his mind. No? He could change his mind. But ako mismo po, I was so surprised to hear when this news was put out by not only international but also our local media, both dito po sa Malaysia at saka dyan po sa Pilipinas, na nag-umpisa na pala ang bombing sa Tehran by US or United States po. So let's hope and pray that expected po there will be a retaliation by Iran because it was repeatedly mentioned by the Iranian authorities that in the event the US will push through with the plan to attack Iran, then US should be prepared for a heavy retaliation attack. So sana lang po it will not happen po, no? Sana lang it will not happen because alam na natin po ngayon ang gera, ang war is no longer face to face. It is also through missiles na po. And marami talaga, no? Grabe ang destruction. So since last week ang Israel and Iran it was or is in conflict and exchange of missiles. Kawawa naman ang mga innocent mga tao dyan sa Israel at saka sa Iran. So hopefully ang superpowers natin po like USA, United States of America, ang Russia under the leadership of Putin, and ang Presidente Xi ng China, no? They will be able to, sabihin natin, find a solution para hindi na ito mag-aggravate or escalate ang conflict between the ongoing war between Israel and Iran. Israel and Iran. So, yan po. That's the latest na mayroon tayo po sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. And, okay, let me share you this news article, no? Tungkol sa bombing. So, tungkol sa bombing sa Iran po. And this news is entitled or with heading, Bombing Iran, Trump gambles on force over diplomacy. Let me read you a portion of it. For nearly a half a century, the United States has squabbled with Iran's Islamic Republic that the conflict has largely been left in the shadow, with U.S. policymakers believing, often reluctantly, that diplomacy was preferable. With President Donald Trump's order of strikes on Iran's nuclear sites, the United States, like Israel, which encouraged him, has brought the conflict into the open, and the consequences may not be clear for some time to come. We will only know if it is successful if we can get through the next 3 to 5 years without the Iranian regime acquiring nuclear weapons, which they now have compelling reasons to want, said
Kenneth Pollack, a former CIA analyst and supporter of the 2003 Iraq War, who is now a vice president for policy at the Middle East Institute. U.S. intelligence had not concluded that Iran was building a nuclear bomb, with Tehran's sensitive atomic work largely seen as means of leverage, and Iran can be presumed to have taken precautions in anticipation of strikes. Yan po. That's the latest and officially announced by U.S. President si Donald Trump na umpisa na po o nag-strike na po ang U.S. sa Iran sa mga nuclear facilities ng Iran. So once again, I say, sana lang po the war will not be further escalated because it's very dangerous po. Kawawa ang mga innocent civilians both dito po sa Israel and sa Iran. And sana lang po hindi na mag-retaliate si Iran kay US for the action taken by United States. But we will be closely monitoring itong situation. Alright, let's go to our main topic. I'm reminding itong mga viewers ko dito po sa Nick Talk, The Real Talk with Nico, stay with me po, no? Because I'm going to share with you ang some portions of the speech of Inday Sara Duterte, which she delivered dyan po sa Melbourne, Australia today. Today is Sunday, no? Today po. And magandang mga mensahe niya po, but I cannot give you the whole speech of a full speech of Inday Sara Duterte. Mayroon lang tayong mga portion lang po dahil sabihin natin mahaba talaga ito. But since ang title natin po pumayat si Tatay Digong, and it was announced by Inday Sara Duterte, first thing first po, I will share with you itong speech or itong portion of the speech of Inday Sara Duterte wherein si Vice President mentioned na pumayat daw si former President Rodrigo Roa Duterte, or very known, fondly known or called by many Filipinos as Tatay Digong. Nandito po ang footage that I would like to share with you. Hold on, nandito po. Let's listen to Inday Sara Duterte. Una-una, education. You know, when we talk about tiger moms, Asian tiger moms, where they demand academic excellence from their children. In my family, it was a tiger dad, not a tiger Hold mom. on. Medyo, ano tayo ito? Saan ito? Talaga ng nanay. Hold on. Ito po. Ito. Thousand apology na mali tayo po. Nandito po, straight to the point. Si Inday Sara Duterte announcing or officially announced or said or informed ang mga audience dyan po sa Melbourne, Australia na pumayat si Tatay Digong. Let's listen to this. Former President Rodrigo Duterte and his influence in my life. Marami po ang nagtatanong, kamusta na si dating Pangulo Rodrigo Duterte? Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Sa mga maalala ninyo sa kanya, mga panahon na naging mayor siya, na naging vice mayor siya, na naging congressman siya, at naging president ng ating bansa. Bakit ba pumayat? Dahil unang-una, proud siya sa kanyang kalagayan. Hindi naman kasi siya marunong ng gawaing pambahay. Hindi niya magawa yon dahil lahat yon ay ginagawa para sa kanya. Simula nang siya ay pinanganak. Simula sa nanay niya, papunta sa girlfriend niya, papunta sa asawa niya, papunta sa girlfriend niya balik. Nasaan na ba si Maharlika?
May konting joke pa si Inday Sara Duterte, but the point is, kasi si Inday Sara Duterte can go in and out from to see si Tatay Digong sa detention center po. And yun na po, confirm na po si Inday Sara Duterte na pumayat daw po si Tatay Digong. And mayroon pa mga other things that she mentioned about Tatay Digong, ang salute ni Tatay Digong, and mga nag-usapan sila doon sa detention center when si Inday Sara Duterte bumisita sa tatay niya last month and this month, no? Sa detention center kasi she celebrated her birthday also dyan sa detention center or together with Tatay Digong, no? Last month. So this time around, I'm going to share with you. Please listen carefully po, no? Yun mga hindi pa alam or medyo confused pa or blurred pa of ano talaga nangyari on March, March 12, March 11, when Tatay Digong came home from Hong Kong. Dumating siya sa Ninoy International Airport, and he was met by now the Philippine Police Chief, si General Nicolas Torre, and serve him the warrant of arrest coming from the ICC, no? The ICC, and through the Interpol. So marami controversial issues yan po. May violations, meron ba violations ang gobyerno when they arrested or serve ang warrant of arrest kay Tatay Digong dyan po sa Ninoy International Airport, and finally, subsequently, brought him or turned over Tatay Digong sa kustodiya ng ICC dyan po sa Netherlands, particularly dyan po sa The Hague. So let's listen to this. Ang explanation ni Inday Sara Duterte during her speech dyan po sa Melbourne. So, listen carefully po, and kayo na bahala. Nandito, let's listen to Inday Sara Duterte. Nagsasabi sa akin, nasaktan talaga sila nung nakita nila na hindi pinalabas sa airport, dinala sa Villamor Air Base at tinulak paakyat sa aeroplano. And he was too weak to run and resist what they were doing to him. Pareho tayo, ma'am. Noon, ma'am. Masakit talaga nung nakikita ko yung ganon. Not because, ma'am, anak ako, ma'am, ha? But because I am a lawyer. And I knew that what they were doing was wrong. Because they were supposed to bring him to a local court, to a Filipino court. And then they were supposed to present the diffusion notice. There was a diffusion notice from the ICC to the Interpol directly to the Philippine National Police. So, ang dapat nilang ginawa, Rodrigo Duterte, you have a diffusion notice. Let's go to court. And then they should have presented it to the local court. Pero ang ginawa, ano ba ang ginawa? Yes. Forceful taking of a citizen from his country. Kidnap, if you want to use yung mga naiintindihan ng tao na layman's terms. Pero it was called a rendition in international law. Hindi mo pwede, kasi napansin niyo, ma'am, lahat ng mga may death penalty sa ibang bansa, lahat ng mga nakukulong sa ibang bansa, may kaso sa ibang bansa, at may desisyon na, nire-request natin pawiin, i-pardon. Because you're supposed, as a state, you're supposed to protect your citizens at all costs. Even
this country and submit him to a foreign jurisdiction. You don't do that at all. That is very basic for a government to follow. So yun ang, hindi dahil sa anak ako ma'am, pero dahil sa abogado ako, naiintindihan ko talaga na mali yung ginagawa. At ang masakit pa, the people who say that they are for liberty, democracy, and the rule of law, were celebrating. They were celebrating the rendition of a former head of state. Alam nyo, sa ranking, sa hierarchy, doon sa atin sa Pilipinas, former heads of state, meron yan silang some sort of protection. And we did not see that in the case of President Duterte. And then we go to ICC. In terms of complementarity, ibig sabihin po ba sila ay isang justice system? Yung bansa natin, Australia and the Philippines, merong sariling justice system. Nakita na natin, bago siya naging presidente, merong investigation, merong hinukay sa Davao City, merong public inquiry na nangyari. Nandun lahat ng mga Davaoenyo, pinatawag, umaten. Pero meron bang kahit isang kaso na na-file? Kahit sa sinasabi nilang war on drugs o dahil sa DDS. Wala. Naging presidente siya. Tumuloy ang pagtatanong at pagsasabi na merong kamalian na ginawa. Meron kang kahit isang kaso na final sa korte natin. Sa dami-dami ng mga final na kaso from 2016 to 2022. Kahit isa, wala. Kahit isa man lang na sabihin natin na biktima ng EJK. Meron? Wala. Pero merong wala si President Duterte. Dahil meron lang nakita na pag-abuso ng mga pulis. Which was properly decided in Philippine courts. Natapos ang termino ni Pangulong Duterte. Wala na siyang power, wala na siyang authority, wala na lahat. Dahil bago na ang Pangulo. Meron pa kahit isang kaso na na-file Davao City o kahit saan man sa Pilipinas. Wala. Pero bukas ba ang ating mga korte na tumanggap? Oo. Libre ba sila na tumanggap without undue influence from former President Duterte na tumanggap ng kaso? Yes. Yes. Dahil bukas ang mga korte. So hindi dapat nakikialam ang ICC. Dahil we have fully functioning judicial courts from the lowest level up to the Supreme Court. Pangalawa, jurisdiction. Hindi na po tayo membro ng ICC. Umalis tayo being a member of ICC in 2017. Okay. Hindi ko lang alam kung tama yung number ko, yung year ko. 2017. Kailan sila nag-imbestiga? Nag-imbestiga sila 2 years after ng withdrawal natin sa ICC. Hindi pwede yun. Bakit? Kasi ibig sabihin, pwede ka na mag-imbestiga for all eternity. Kung wala kang period na hanggang saan ka lang pwede mag-imbestiga. And there was a case, a previous case in the ICC na nagsabi ang ICC na hindi na pwede. Dahil lampas na. Kahit hindi man sila member ng ICC, ang Pilipinas, pero lampas na tayo sa panahon na pwede mag-imbestiga. And so dapat ang ginawa ng ICC, hindi nila tinuloy ang investigation, hindi nila tinuloy ang
kaso. Pangatlo, ang napapansin nyo, sino lang ba ang kinakasuhan ng ICC? Yung mga African countries. Lahat ng cases doon, alam niyo ang kasama ni PRD? Mga black na French speaking. Doon, sa loob. All African countries. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. And so, we ask, bakit walang Western cases? Diba? Dahil yes ma'am, hindi nila kaya. Hindi nila kaya ang mga kahapon lang may binomba na bansa. Diba? Alam nang patay doon, ay hindi na natin alam. But I'm sure may mga patay doon. And ano ba sinabi ng ICC? Wala. So bakit sila nakikialam sa isang presidente na ginawa lang niya ang trabaho niya para sa bayan? Ang apat, ma'am, it is clearly politically motivated. Panahon yon ng kampanya. Panahon yon na nagsisimula si Pangulong Duterte lumabas para mangampanya sa kanyang kandidato ng PDP. Pumunta na siyang Hong Kong para sa kanyang mga senator candidates. Meron ng mga schedule at plano sa pangangampanya. At dahil meron tayong insecure na administration na ang gusto gawin ay magturo ng ibang tao sa kawalan at kamalian nila, ay inila nila si Pangulong Duterte para hindi siya makakampanya para sa kanyang mga kandidato. Para matabunan ang baita. At para para tanggalon si Inday Sara. Ang good bitaw, nga no. Wala din ko kasabot nga no si Inday Sara na lang man yun. Tapos pagkauman, nakabali na po mo sa beauty secret. Okay, yan po ang explanation ni VP o Vice President Inday Sara Duterte tungkol paano nangyari ang so-called sabi ang gobyerno ni BBM or Bongbong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na it was a surrender. And sabi naman ang the opposite side, sila Dutertes, na it was a clear kidnapping and violates human rights of Tatay Digong. So yun po, narinig natin ang speech, portion of the speech of Inday Sara Duterte dyan po sa Melbourne. Nangyari ito po sa Melbourne today. Today. So, okay, continue natin po. Kaya nga, sinabi ko earlier, stick with my program and I will share you more ang portions of the speech of Inday Sara Duterte. This time around, bakit nandyan si Inday Sara Duterte sa Melbourne? She went there not as an official visitor of Australia, but on her private capacity. And she was invited to attend this kind of gathering today. So, let me share you another footage po. Another footage. One of the reasons is for consultation with the overseas Filipino workers po, dyan sa Melbourne, Australia. Let's listen to this. Sa ating bayan. Dahil ang dami-dami nating nagkakitagmulo, dami-dami nating reklamo, ang dami-dami nating gustong makita sa
consultation. Dahil napakahalaga sa amin ang mga input, advice ng Filipino communities abroad. Bakit ba? Dahil kayo yung nakatira, nakatrabaho sa iba't ibang bansa. And therefore, you have seen the best of the world and the best practices of governments around the world. And what is our dream? What is our vision? To get that and do it for our country. Diba? Because kaming mga nandoon na hindi pa nakatira o hindi man lang nakatrabaho sa ibang bansa, hindi kami ang may monopolya ng kaalaman. Nandun sa napakalaking global community of Filipinos ang kaalaman kung ano ba ang pwede nating dalhin at gawin para sa ating bayan. Alright, yun. Narinig natin po. One of the reasons why Inday Sara Duterte is visiting mga overseas Filipino workers sa iba-ibang nation po, it is for consultation purposes, no? For consultation purposes, and ito na, during the consultation, now this is the time for the Filipinos to tell them, mga leaders outside ng Pilipinas, how do they feel, and kung may mga suggestions sila, how to address ang mga problema natin sa Pilipinas. Especially, you know, whether we like it or not. Sabi nga ni Tatay Digong, itong overseas Filipino workers, for him, it's once you mention to him about the OFW, for him, it's music in their ears. Dahil po, these are the modern heroes of the Philippines. Dahil po, sila po, in many ways, directly or indirectly, they are helping the economy of the country called Philippines via or through remittances po, no? Remittances. So, that's it. Yun po ang rason. And if you still remember, during the Independence Day po ng Pilipinas, last June 12, si Inday Sara Duterte was not in the Philippines, but she also attended on a private capacity, no? Private trip yun po, hindi yun official trip. She went to dito po sa nation where I am now, dito sa Malaysia, particularly sa capital of Malaysia, sa Kuala Lumpur, also for the same purpose, for consultations, for consultation with the overseas Filipino workers. And come to think of it, ang Malaysia is a Duterte country po. Bakit I say it a Duterte country? Because for how many? 2-3 elections na po, ang mga botante, mga Filipinos dito po, they supported the candidacy of Tatay Digong and ang mga kandidato ni Tatay Digong. The last midterm election that was on May 12, no? Ang resulta dito po sa Malaysia, lahat ng mga kandidato ng PDP Laban, including si Senator Amy Marcos as well as si Senator Camille Villar, no? Incluido na yan po si former Senator Gringo Honasan, no? Including si Bam Aquino, Senator Bam Aquino po, no? Nanalo sila po dito sa, sabihin natin, election, sa absentee voting of the Filipinos dito sa Malaysia. Okay, let's go back about Inday Sara Duterte talking about her father dyan po sa, sabihin natin, detention center sa ICC. Sa ICC. Let's listen to this continuation ng speech ni Inday Sara Duterte. Ni Inday Sara Duterte. Sana yon. Ang next, ang cue natin po is 303. 303 ba ito? Hold on, Let's make sure. 303. 303. Siguro this is the right one. Hold on, Okay, let's listen to Inday Sara Duterte. Kasi kahit daw may heater sa loob, pumapasok pa rin yung lamig doon sa
culturally appropriate. Pero syempre, sabi nga nung mga Pilipino na tiga-Hague, ang mga Dutch daw hindi marunong magluto ng kanin. Oo. Hindi daw sila. Pero nagpapasalamat kami. Kasi ilang araw lang na dumating si Pangulong Duterte sa Hague ay gumawa sila ng paraan na mabigyan siya ng kanin or rice sa kanyang meals. Kaya nagpapasalamat kami doon. And syempre, yung lungkot niya na wala siya. Yes, ma'am, isa din yun, yung lungkot niya sa walang girlfriend. Pero, may I just say, ma'am, no? Kasi magaganda yung mga lawyers niya. Yung isa is a Singaporean, Spanish. Singaporean Spanish siya. Yung isa is Dutch. At araw-araw yun, bumibisita sa kanya. Sa detention. So every morning, meron siyang lawyers conference. At masaya ako dahil yun na nga ang problema ko, sir. Paligawan ba? Patinig pa naman yun si PRD. So, pero sinabihan na namin sila. Pinanyahan ko, ma'am, sabi ko, huwag talaga kayo magpadala sa pambobola na may just say na mga ang Pilipino na lalaki magbobola talaga yan sa akin. Kaya, sinabihan ko na yung mga abogado, sir, kasi nakita ko na yung maganda maganda talaga. Sabi ko, huwag kayong magpadala sa mga Pilipino na lalaki. Dahil gagawin nila ang lahat na masuko mo ang Okay, yun po, si Inday Sara Duterte giving some details regarding ang kondisyon ni Tatay Digong dyan po sa detention center sa International Criminal Court dyan sa The Hague. Alright, meron pa tayo dito isang footage po regarding ang mga komento ni Inday Sara Duterte tungkol sa presidente. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. or otherwise known as BBM. So let's listen to this, ang ano niya, ang part of the speech of Inday Sara Duterte tungkol sa BBM. Hold on, nandito po. nagpapatawad ako, ma'am. Hindi ko kasi alam kasi BBM. Hindi ko sinasabi, ma'am, na kasalanan mo at pinoto mo sa BBM. Hindi ko alam, ma'am, talaga totoo. Hindi ko rin alam talaga. Ang akala ko kasi, ang buong akala ko, ma'am, dahil, syempre, di ba, we had that dark past in our country. And the principal figure of that was Marcos Sr. So I was thinking that he would want a legacy that is better than what we had before. So, unfortunately, I did not vet properly my running mate, ma'am. But you know, I'm sure you have doubts about the Marcos already. But you know, ma'am, Senator Amy Marcos is a different individual altogether. And she was the one who was my friend, who is my friend, since 2012. BBM I met in 2015. Sorry, 20, before the 2022, ay 2020.
election, ma'am. So, we're done with Bongbong Marcos. Yon, narinig ninyo po. Nag-apologize si Inday Sara Duterte for her decision. For her decision to tie up with BBM during the 2022 election. She admitted that she did not do a proper vetting kay Bongbong Marcos o BBM, and ito po what happened now. No? Nag-split na ang unity team, and yun na po, magulo na ngayon. Hindi man magulo, no? But naapektuhan na ang mga Filipino po, ang bayan natin, ang Pilipinas po, no? Sana lang po, we were all hoping na during that time, ang unity team, sincero din si BBM to work together with Inday Sara Duterte. And if I'm not mistaken, one of the conditions for them to be in tandem or a tandem sa 2022 election is to continue the program of former President Rodrigo Roa Duterte. But unfortunately, immediately after, is it immediately or a few months, according to Inday Sara Duterte on her previous statements, na it was very early when she also noticed or what, medyo may problema ang unity team. And finally, she decided to step down as Education Secretary. And at the same time, ngayon po, officially, she is the opposition leader dyan po sa Pilipinas when it comes to politics. And Inday Sara Duterte is also facing another battle, and that is the impeachment trial sa kanya po, no? Sa kanya po, corruption and all these things po. And we don't know whether the impeachment trial will continue or will push through. But at the moment, ang impeachment complaint of Inday Sara Duterte is very much alive. We make it very clear, it is very much alive. And let's see, by end of this month and by July, what will happen to the impeachment trial of Inday Sara Duterte. Mayroon din na corruption case just recently filed against Inday Sara Duterte dyan po sa Ombudsman. And let's also monitor closely ang mga developments dyan po sa Ombudsman. Alright, talking about during the speech of Inday Sara Duterte dyan po sa Melbourne, Australia, today, mayroon isang foreigner who also questioned or raised a question to Inday Sara Duterte about the election sa Pilipinas. Itong midterm election po and the future elections, no? Forthcoming elections, 2028 presidential election. Let's listen to the response of Inday Sara Duterte po. Let's listen to the response of Inday Sara Duterte. When you run in Yes. 28 on a free election, That is what we are working on, and that is what we are pushing for with our senators that are allied with the political party of President Duterte. Discuss ways where we can improve on the election. overseeing your election. Say, Yes, sir. We also know of that. There is some sort of foreign interference and influence in Philippine government and political affairs. And yes, as I said, we're discussing with senators, particularly Senator Amy Marcos, on how we can make sure that election results are credible. And we want to start it with the BARM elections, which are upcoming this year.
So yun po, narinig natin po si Inday Sara Duterte. That's part of the speech of Inday Sara Duterte, and the crowd was so big. And yun na po, no? That is the reason why Inday Sara Duterte pumunta po sa Melbourne, Australia to meet ang mga Filipino sa overseas Filipino dyan po sa Australia, as well as mga Filipino migrants sa Australia. Ang purpose niya is to have a consultation with the Filipino community and find out how they feel, and if any proposals, suggestions on how to address the problem in the Philippines po. Yon po ang purpose ni Inday Sara Duterte. And let's see kung from Australia saan na naman ang next visitation ni Inday Sara Duterte po. And if I'm not mistaken, I think she will be visiting other countries po, no? To do the consultation with the overseas Filipino workers and migrant Filipinos sa iba-ibang nasyon. Sana lang po this will be a very fruitful trips ni Inday Sara Duterte, and with this kind of trips, no? We hope that the outcome will be fruitful, positive po, so that makatulong na po, no? Solve ang problema ng Pilipinas. As what si Inday Sara Duterte was saying, na nandyan sila sa Pilipinas, they are not sabihin natin na alam na talaga nila kung how the Filipinos are feeling, no? Kasi nasa Pilipinas lang sila, mga overseas Filipino workers, mga migrant Filipinos nasa labas, and they have experienced different kinds of governments, no? Sa mga respective countries na which they are staying now and legally working, so they can at least give some feedbacks, no? On paano po to improve ang governance sa Pilipinas. So yun po ang sitwasyon na ang latest updates natin po dito sa Nick Talk, the Real Talk with Nico. So Sunday na Sunday, and sana lang po masking paano I managed to sabihin natin share with you, managed to share with you ano ito, share with you whatever informations we have. Okay, mayroon tayo dito. Okay, saan ito? Hold on, sandali. Mayroon akong ditong footage, but I cannot find it anymore. So wala dito eh. So, yun po ang latest developments natin sa issues ng Pilipinas. And of course, dito po sa Sabah, yesterday I was invited to visit one place dito po sa Penampang District. And I'm happy, masking paano po, no? Ang buhay ng mga Filipinos dito po, ang mga buhay ng mga Filipinos, there are some Filipinos who came dito po sa Malaysia to work. Medyo walang swerte, but mayroon din na mga Filipinos na successful sila. And yesterday, I visited one Filipino restaurant dito po sa Penampang, particularly dito po sa Kampong Bahang. And I was so surprised na maganda ang negosyo nila, and they are selling, as what we said, some Filipinos sa Pilipinas, they thought Sabah is a Muslim country, walang pork, walang baboy, o ano pa, no? No, you are wrong. We have pork dito po. We are selling pork dito. We can eat pork dito freely. And one outlet dito po is yon ang pangalan ng outlet po is Tres Marias. Now nakita ko po during the time or yesterday, they are selling lechon na belly. Mayroon mga balut. Mayroon mga ano ba yan, yung mga barbecue nila ng intestine ng manok, no? And I used to see it dyan po sa Maynila.
whenever I go to Manila. And okay, ang prices nila very reasonable. And I'm looking at making a special report regarding itong outlet nila po, so that at least makatulong din tayo sa mga this kind of small entrepreneurs or mga businessmen dito po, na to promote ang Filipino dishes natin. Mayroon silang mga, sabi natin, chicharon, mayroon din sila, no? I don't know if they are getting it from Manila or from other places. But itong negosyante po, tatlo sila magkapatid, no? They came from Pagadian City, no? Pagadian City, dyan po sa Zamboanga Peninsula. And I was talking to one of the sisters, and she was telling me na she started dito po sa Kota Kinabalu as a maid and then nagiging caregiver. And finally, she was given an opportunity when she managed to save something like 10,000 Malaysian ringgit. And from there, she managed to open up a small outlet, and she's doing good now. No? Tulong-tulong daw sila mga kapatid. And slowly, maganda din ang mga pagkain nila po, no? Filipino dishes. So, one of these days, I'm going to talk to them and do a story on them, ang success ng Filipinos. Unfortunately, there are some Filipinos na hindi sila successful. Especially, ang mga Filipinos who come here illegally through the back door. I am repeating again my cautions sa mga Filipinos. Do not listen to the recruitment or illegal recruiters dyan po sa Pilipinas who will be telling you, sabihin niyo, okay, maganda daw ang buhay, malaki ang sweldo dito sa Malaysia, or specific dito sa Sabah po. And they will bring you dito po sa Sabah using the back door. So walang guarantee yan po, and it is too risky, no? And once you will be caught dito sa Sabah or any part in Malaysia, you'll be caught violating the immigration policies, rules, and regulations, then you will be detained and eventually you will be deported po. And normally, itong mga victims, they will put the blame on the government of Malaysia, which is unfair din po, no? Which is unfair because the Malaysian government, they even mayroon silang budget po, ang pagkain, ang health, mga medical assistance po sa mga deportees while temporarily detained sa mga detention center dito po sa Sabah. They are well taken care of. Of course, ang liberty, ang sabihin natin, ang buhay sa loob ng detention center is totally different from those who are enjoying freedom outside dito po sa Sabah because they are properly documented. They are properly documented. So yun po. But anyway, I will try to do whatever I can do to give you mga updates tungkol sa buhay ng mga Filipinos dito sa Malaysia, particularly dito sa Sabah. In the meantime, siguro hanggang dito na lang po. Again, ang Nick Talk, The Real Talk with Nico. And before going saying goodbye for now sa mga audience ko po, again, I just want to share with you ang sabihin natin, ang announcement ni US President Donald Trump regarding ang attack, missile attack ng US dyan po sa Tehran, Iran. Nandito po. Once again, nandito ang announcement. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular
military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Okay, yun po ang official announcement ni President Donald Trump about the attack dyan po sa Iran. So, once again, I would like to remind, kung pwede lang po, let's continue to pray for world peace. And sana lang po, yung mga biktima sa gera o sa war between Israel and Iran will already stop. Ang mga biktima will be or will recover speedily. Ang mga injured and for those who died during the conflict po, may their soul rest in peace. And let's all pray na maghihinto na ito po ang gera sa Israel and Iran, as well as yung war between Russia and Ukraine and other ongoing war dito sa mundo natin po. So with this, once again, Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, the Philippines, Sabah. God bless us all and see you in my next episode. Bye.